Ngayong nasa kustodiya na ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama na siya sa mga dati at kasalukuyang lider ng iba't ibang bansa na nakadetain sa International Tribunal. Kabilang sa kanila sina Ali Muhammad Ali Abdal Rahman ng Sudan, Al Hassan Ag Abdul Aziz ng Mali, at mga lider mula sa Central African Republic na sina Patrice Edward Ngaisona, Muhammad Said Abdel Kani at Alfred Yekatom. Bukod kay Duterte, lahat sila ay nagmula sa Africa. Mapapansin din ng pattern na ito sa listahan ng iba pang mga akusado ng ICC. Hanggang 2019 kasi ay puro Africa ng inuusig ng ICC, bagay na nagbigay dito ng reputasyon bilang policeman of Africa. Si Duterte ang kauna-unahang dating state leader sa Asia na posibleng dumaan sa paglilitis sa ICC. May arrest warrants naman para sa ilang galing mula sa makakapangyarihang bansa gaya ni na Russia President Vladimir Putin at Russia Military Officer Sergei Shoigu at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero ang Estados Unidos pinatawa ng sanctions ang ICC upang protektahan ng kanilang mga mamamayan at ang kanilang mga kaalyado laban sa anumang investigasyon ng International Tribunal. Tanong tuloy ng ilan, paano mapaninindigan ng ICC ang hangarin nito na maghatid ng hustisya sa mundo kung hindi makikipagtulungan ang mga makapangyarihang bansa? Kaya naman naniniwala ang ilang eksperto na ang pagka-aresto ng ICC kay Duterte ay malaking bagay para mapatunayan sa mundo na kaya nitong umusig ng malaking kaso. Well, I think it's a big moment for the ICC because, as we know, the court has been through a couple of months that were really difficult. It is currently under US sanctions, which threaten to halt or at least diminish its operations across the world. It has, of course, dealt with also non-compliance, so its own member states not willing to, for example, arrest Netanyahu, the Israeli prime minister. So it's been through a couple of really rough months, and this is an opportunity for the court to show that it can deal with a big case and can have arrests and it can proceed as if things are quote-unquote normal. May tuturing din daw na espesyal ang kaso ni Duterte sa ICC. Ito kasi ang unang kaso na walang kaugnayan sa giyera o election-related violence. Base sa website ng ICC, nasa 60 arrest warrants na ang inisyu nito simula nang ito'y maitatag noong 2002. 31 individual ang may aktibong arrest warrants at kasalukuyang at large o hindi pa naaaresto. 21 naman ang nai-detain na o humarap sa korte, habang 7 ang namatay na. Makialam ng may alam, sundan ng social media pages ng News 5.